Kumusta po kayo mga magulang, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan? Ano po, araw na naman ng Sabado. Salamat sa ating Amang si Yahweh. Nakaraos po tayo sa ilang araw na puno tayo ng ulan, baha. Ano po, salamat sa ating dakilang Diyos na nag-iingat sa atin. Bagamat mayroon po tayo mga ilang kababayan na naging malungkot po yung balita natin sa kanila na yun po yung resulta talaga at nakakahabag po na nawa maging daan ito para lalong yumabong yung ating pagtutulungan bilang mga magkakababayan, ano po, bilang mga Pilipino. So ngayon po ay ito na po yung ating ika-apat na bahagi po ito ng unang aralin natin. Saglit po nating tingnan ano po yung napagtibay natin nung nagdaang Sabado, ano po. Una, napatunayan natin na mula sa aklat ng Henesis hanggang Pahayag na sobrang halaga kay Amang Yahweh ang kanyang pangalan. At ito'y dapat nating ingatan, igalang, at sambahin hanggang sa kanyang kaharian. Ano po, hanggang doon na nandoon na tayo sa kanyang trono, nandoon na tayo sa kanyang harapan. Pangalawa, naunawaan din po natin ang tunay na kahulugan ng hallelujah ay purihin si Yahweh. Kaya natitiyak ko po na tulad ko at ng aking sambahayan ay pag sinasambit natin ngayon ang katagang ito na hallelujah, mas unawa natin at mas nagmumula sa ating puso, ano po, mas nagiging katanggap-tanggap ito sa ating Ama sa Langit. At yung pangatlo, natutunan din po natin na simula pa lang sa umpisa hanggang wakas ay laging sinisikap ng dyablo na malimot ng bayan ng Diyos at ng kanyang mga anak, kasama tayo, ang pangalan po ni Yahweh. Yan ang target niya talaga na mailihis sa tamang pagkilala ang lahat ng kanyang mga anak. So ngayon po, dito na tayo ngayon sa pang-apat na bahagi po, yung unang aralin natin, sambahin ang pangalan mo. At alam na natin na ito ay Yahweh, ang ating Ama sa langit, yung kanyang pangalan. Ang objective natin po ay makita natin at matutunan kung ano ang katuruan ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang Ama. By the way, after po nito at sa susunod na Sabado, yung ikalawang Sabado pa, ay akin naman tatalakayin the true name of Jesus, our Savior, ano po, the Messiah. Pero for the sake ng focus natin, ah, ang Panginoong Hesus, siya po ay, ito yung ating pagtutuunan ng pansin muna. Kung ano yung number one, itinuro niya na sambahin ng Ama, ano po, yung katuruan niya na ito na napakahalaga. At pangalawa, yung linawin natin, kasi naging malinaw po sa kanya at ito ay mababasa natin, makikita natin mamaya, na si Yahweh na kanyang Ama at si El Elyon ay isa lamang po ito. So, mahaba po yon talakayan sana, pero palagay ko hindi na natin kailangan pang basahin yung lahat ng talata na sobrang tatag ng katuruang ito, katotohanan ito, na talaga pong si Yahweh at si El Elyon, isa lang kasi ang El Elyon po, ito po ay katangian o katotohanan patungkol sa ating Ama sa Langit na si Yahweh. Ngayon, maaari pong ito ay humigit muli ng 20 minuto kasi po sobrang halaga po nito yung pag-aaralan natin at natitiyak ko po na masasabi ninyo, mag-google man kayo ng kahit na 30 minuto rito o higit pa, ay masasabi nyo na hindi ito nasayang. Sapagkat yung matututunan mo po, mga magulang, mga kapatid, ay hindi kayang bayaran ng halaga sapagkat ito po ay isang bagay na itinago talaga at akala natin ay sapat na yung ating alam, subalit ito pala ay mayroon pang mas mahalaga na katotohanan. Parang ang halimbawa ko po dito, doon sa tulad ko na, bagamat lumilinaw na po yung mata ko ngayon, doon sa mga lumabo ang mata, nung umpisang wala pa tayong salamin, napansin natin na yung binabasa natin, lalo't yung maliliit na titik, dikit-dikit na yung ating tingin. Halos hindi na natin mabasa. Pero nung tayo ay bigyan ng tamang gradong salamin,
nung isinuot natin ito, nakita natin, pati yung kulay, lumiwanag at yung maliliit na titik na babasa natin ng maayos at malinaw at ngayon ay naiintindihan natin kung ano yung binabasa natin. So, ganun po yung nangyayari ngayon. Kung tayo ay makikinig at uunawain natin ito ng bukas ang puso't kaisipan para tayong nakapagsuot ng salamin spiritually na tamang grado at ngayon ay maiintindihan natin. Ngayon po, daanan muna natin ang pahapyaw, bagamat alam na natin to, para lamang po mas hindi tayo magkaroon ng kalituhan, yung tungkol po sa mga katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Itong paborito natin verse, ano po? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? Ayan po, nababasa naman natin. Susundan na lamang po ninyo. At pwede kayo mag-take note din para talagang kayo rin po ay magsuri. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam natin ito. So, ang Panginoong Hesus ang kapahayagan ng pag-ibig na sukdulan ng Ama sa ating lahat at sa Kanya nakabatay ang kaligtasan natin o kapahamakan. Kasi kung sumampalataya tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi naman, ay doon sa kapahamakan. So, malinaw po yan. Alam din natin to, puro pamilyar na talata ito sa atin. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng matay para sa atin, kahit tayo makasalanan pa. So, sa Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang Mesyas, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. So, grabe po yung katunayan na napakahalaga ng layunin po ang ginampanan ng ating Mesyas, ang Kristo, ang bugtong na anak ng ating Amang si Yahweh. Yung kanyang dugo, kaya hanggang kamatayan, binuwis niya po yon sapagkat yun ang nagpawalang sala sa atin at yun ang naging daan para tayo ay maligtas doon sa poot ng Diyos na mararanasan ng maraming mga tao na binabaliwala po ang pangangaral ng salita ng Diyos at tinatanggihan si Kristo, nililibak si Kristo, at talaga namang hayagan po ang pagsalangsang sa Kanya na ating tagapagligtas. Ano po? At maliwanag po ito na ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Subalit ang ginawa ng ating Panginoon, minsan lamang niya inyalay ang kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo, hinugasan, nilinis ang ating karumihan at tayo napatawad dahil po dito na hindi na tulad nung ulit-ulit na ginagawa ng bansang Israel noon na talagang naging ritual po ito. Ngayon, tingnan natin ngayon, yung dakilang tagubilin. Ito na tayo, simula tayo. Kasi, babasahin ko po sa inyo, sa Matthew 28, yung mga kung ano pong version, nilalagay ko rin, makikita nyo, doon sa itaas. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa talatang 20 po, dito gusto kong tayo ay mag-focus. Ito yung pinaka-base ng ating pag-aaral ngayon. Sabi ng Panginoong Hesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Iniutos ko sa inyo. Iniutos na sa mga alagad, sa mga follower niya. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung dakilang tagubilin bago bumalik sa langit ang ating Mesyas, ang ating tagapagligtas. Tanong, mahalaga po ba yung tagubiling ito? Yung huling tagubilin na ito? Kaya ang tawag dito, the greatest
commission, no? The Great Commission, sa mga tunay na mananampalataya. So, napakahalaga po nitong talatang 20, turuan ninyo silang sumunod. Yung pagsunod, ano po? Saan ang susundin? Ano ang susundin? Doon sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So, yung pagsunod sa mga iniutos, yung pagtuturo dito ng mga alagad at hanggang sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay tunay na nakakilala sa ating Panginoon, ito yung tagubilin. Ito yung atas sa atin. At dito ay makikita natin na nakabatay po ng maliwanag yung pangako niya na tayo'y kanyang sasamahan. Yung pagsunod doon sa lahat ng iniutos niya, yung pagtuturo natin. So, tingnan po natin ngayon, ano ba ang maliwanag na kanyang katuruan? Yung sinasabi niyang sumunod, hindi lamang matutunan, kundi sundin. Take note, sundin yung turo. Ngayon, sa Matthew 6, ito yung unang-una at tanging panalangin na itinuro sa atin. Ito yung binanggit ko nung una pa man, yung sa first lesson natin. Ngayon, ganito kayo manalangin. Pansinin lamang natin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So very clear, ang pinasasamba po at tinuro ng Panginoon sa tuwing tayo mananalangin ay yung ating Ama na nasa langit. Yan po ang napakaliwanag na napagtibay natin. At sinabi niya, di ba, paalala niya, manalangin kayo sa Ama sa pangalan ko. So yun po. Kaya doon ay minsan mayroon pa ring hindi nakakasunod na sa kanya nananalangin, tapos sa pangalan pa rin niya, pero hindi po ganoon ang turo. Ang maliwanag na turo, sa Ama tayo manalangin, siya ang sambahin natin. So, hindi na natin didiscuss to dahil ito ay, kumbaga, ay crystal clear na unawanan natin simula pa nung tayo maliit yung panalangin na ito. Pangalawa, dito po tayo. Pakikita ko po sa atin. Ito'y alam na natin, bagamat ang tanong, bakit parang hindi natin nasusunod? Pansin ninyo sa John chapter 4. Ito yung pakikipagtalastasan ng ating Panginoon dun sa Samaritana. Halos ito yung mga unang katuruan niya. Sa talatang 21, nung matapos sila mag-uusap, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. So matapos yung pag-uusap nila, so ito yung kapahayagan ng ating Panginoon doon sa Samaritana. Sabi niya, maniwala ka sa akin. Siya mismo nagsasabi, believe Him. Sabi niya, darating ang panahon. Kasi, bakit po niya nasabi na darating ang panahon? Kasi yung dating panahon, yung lumipas na panahon, ay maliwanag po na hindi po yung pagsamba na tama. Kasi sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kasi ang paniniwala po ng mga Israelita noon, ng mga Hudyo noon, may tamang lugar lang. Dapat sa Jerusalem lang o yun namang mga Samaritana sa bundok naman. Pero pinauunawa niya dito sa pagkakataong ito na hindi na nakadepende sa lugar, kundi doon na sa puso natin. Hindi na kung saan mang templo, gaano mang kaganda ang temple, ang building na pinagdarausan ng pananambahan, hindi na iyon kasi ang sabi nga niya, hindi na siya nananahan sa gawa ng tao. Kasi saan na ba nananahan ang presensya ng ating Diyos? Sino ba ngayon ang templo? Maliwanag po sa 1 Corinthians 3:16, 6:19, marami pang talata na pinahayag na ang templo ngayon, sino? Yung tunay na mananampalataya. Kasama po ikaw doon, kasama ako doon, at lahat po ng tumanggap ng taos-puso at kumilala bilang Panginoon at tagapagligtas sa nag-iisang Mesyas natin. Pagsamba, na hindi na ritual o yung nakagawian na lang. Kasi yung pong mga dating pagsamba, ganun, yung naging ritual, nakagawian na lang. At yan po ang
Sa tanggapin natin sa hindi, lalo na sa matagal ng mananampalataya, tumagal ng tumagal, parang dahil nawili na lang na sumasamba, sumisimba, dumadalo, parang ritual na lang ito. Dadalo, uuwi, parang gano'n na lang. Wala nang yung tunay na malalim na sa puso na, sa puso, sa kaluluwa, sa espiritu. Yung buong katauhan natin ang sumasamba. Ano po? So, ito, tuloy natin. Makikita po natin dito ng maliwanag na maliwanag sa talatang 22. Tingnan ninyo. Sumabay po kayo ng pagbasa. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Take note, sabi ng Panginoon, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Anong tinutukoy po kaya niya dito? Di ba alam ng lahat na tumingin la sa langit, tumingin sa mga nilikha ng Diyos, alam na meron Diyos at dapat kilala ang Diyos. So, ano yung tinutukoy niya na hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba? Iba bang Diyos ang sinasamba ng Samaritana o ng mga tao? I-apply natin ngayon. Sino ang sinasamba? Kasi kung hindi tama ang sinasamba mo, kung hindi si Yahweh na ating Ama sa Langit, abay hindi po tugma sa sinasabi rito ng ating Panginoon. Sabi niya, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Tulad dito po nung pinaliwanag ko noon na tayo nga ay ligaw na olibo ang katulad natin. Kasi ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Pinili ang bayan ng Hudyo, ang Panginoong Hesus sa isang Hudyo. Kaya ito po ay maliwanag. Tuloy natin sa talatang 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama. Pansinin nyo, tingnan natin yung mga may pula, ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. Subalit, sabi rito, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon Jesus, nung dumating siya, ito na yung simula, parang pinapakita niya, ngayon na. Kasi dati, mali ang pagsamba. Pero nung dumating siya, parang pinapahig niya, yun ang panahon na maintindihan natin na yung tunay, kasi merong hindi tunay na sumasamba. Kanino daw po sumasamba dapat? Sa Ama. At sasamba sa Kanya ito sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama sa Espiritu at katotohanan. So, maliwanag na maliwanag ang tinuturo ng Panginoong Hesus, ang inuutos niya, walang ibang sambahin kundi ang ating Ama na si Yahweh. Sa huling talata po, tingnan natin. Ang Diyos ay Espiritu. Ito yung pamosong talata na laging binabanggit. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Binigyan ko po ng liwanag yung tinutukoy dito ng Panginoon. Siya nagsasalita, sabi niya, sa Kanya. Iba yung sinabing sa Kanya. Pag may kausap ka, sinabi mo, sa Kanya. Iba yung salita na sa akin. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sumasamba sa Kanya. Sino yung tinutukoy na sa Kanya? Siya ba yun? Ang Ama po. Yun ang layunin niya. At sabi ron, ay dapat siya. Take note, ang salitang siya. Tinutukoy, siya. Kung nagsasalita ka, pag may sinabi kang, tinukoy kang siya, hindi po ikaw yon. Sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po? Dapat. Walang ibang dapat na pagsamba, walang ibang katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Ama, kundi sa Espiritu at katotohanan. Kasi dito nga po mahalaga na ang isang tao ay dapat na ipanganak na muli. Sa John chapter 3, verse 3, alam na natin po yung kasaysayan ng pagpunta sa kanya ni Nicodemo. Nagtanong sa kanya, pero sinabi niya, maliban na ipanganak na muli sa Espiritu. Ano po? Kaya, hindi ka makakasamba sa Espiritu at katotohanan kung hindi ka pinanganak na muli, kung hindi ka na born again. So sa mga nakikinig po, hindi sekta yung kundi personal na kalagayan kasi tayong lahat
Nung tayo ay pinanganak, patay tayo sa espiritu. Ibig sabihin, hiwalay tayo sa Diyos. Hindi naman namamatay ang espiritu, kundi hiwalay tayo sa Diyos at kailangan mong ipanganak na muli para magkamalay tayo kung sino talaga ang dapat natin sambahin at sino ang ating Panginoon. Ano po? So, palagay ko po, alam nyo, dito lang, sobrang liwanag na po eh. Kasi, ala tayong makikita na ibang tinuro ang Panginoon kung sino sasambahin, ito lamang po yung ating Ama sa Langit. Ngayon, tuloy po tayo. Tingnan natin yung pagtukso ng Diablo dun sa Matthew. Bago siya nagministeryo, ano? May makikita tayo napakahalaga po dito. Sa verse 9 ng Matthew 4, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yun ang pagtukso ng Diablo sa ating Panginoon. Ano? Mayroon pang ibang tukso pero ito lamang po yung tinalunan natin na related po ano. So, yun ang sabi ng Diablo. Kung magpapatira pa ka, ibibigay niya yung lahat ng kaharian at sasamba ka sa akin. Yun ang pandaraya at gusto ng Diablo na mangyari. Siya ang sambahin. Kasi maraming tao, akala ng marami, ang Diyos Ama sa Langit, si Yahweh sinasamba, subalit hindi pala. Yun pong malungkot. Ngayon, ano po yung sagot ng ating Panginoon? Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, take note, sabi ng Panginoon, it is written. Pag sinabi pong nasusulat, ang tinutukoy lagi dito ng Panginoon, maging ng mga alagad nila Pablo man, yung Old Testament. Iyon ang kino-quote nila na nasusulat kasi wala pa pong, hindi pa kasama ang bagong tipan nung panahon na ito sa pangangaral ng Panginoong Hesus. Ngayon, sabi niya, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, maliwanag ang sabi ng Panginoon. Ang dapat, ang Panginoon mong Diyos. Sino ang dapat? Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Tingnan natin ano yung tinutukoy po niya sa lumang tipan. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 13, tatlong salin po itong babasahin natin para maintindihan natin. Yung tinutukoy ng Panginoon, yung kanyang kino-quote, yung kanyang pinapahayag na nasusulat. Ang sabi po sa ang Biblia, matakot ka sa Panginoon. Take note, capital letter na lahat yung word ng Panginoon. Pinaliwanag ko na po noon. Merong explanation, yung mga nagsalin po na pag salitang Panginoon, tumutukoy ito sa mismong pangalan ng national name ng Diyos ng bansang Israel, na kung saan ay Yahweh ang pangalan. So, pinalitan lamang po ng translator ng salitang Panginoon. So, matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, dito nagkaroon po ng kalituhan eh. Kasi sa iba't ibang salin, hindi na nalaman ng marami. Kaya pag isang salin lang ang binasa mo at pinakinggan mo, hindi mo lubos na maintindihan. Kasi akala natin, kasi yung word ng Panginoon ay hindi nakaukol sa ating Ama sa Langit. Ngayon, tingnan naman natin po sa mabuting balita, ang salin. Dito muna sa Good News Bible. Honor the Lord. Capital letter po, Lord. Tumutukoy din sa pangalan nito ni Yahweh. Honor the Lord your God. Worship only Him. Sambahin siya. Wala nang iba. And make your promises in His name. Ano nakalagay? In His name alone. So binanggit yung name, pero yung nakalagay Lord. Kaya medyo nakakalito po eh. Pag dapat binanggit na in His name, dapat pangalan talaga, hindi Lord, hindi kategory o hindi katangian, hindi po anong pamang bagay. Ano po, hindi title. Ngayon, tingnan na natin ito sa mabuting balita. Maraming salin, ganito po nakalagay, ang ginamit Yahweh, Pero sa mabuting balita natin tingnan. Magkaroon kayo ng takot kay, ano po nakalagay? Kayong pumasa. Yahweh. Kanino magkakaroon ng takot kay Yahweh? Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Sa tingin nyo, ano yung mas tugma?
binanggit yung pangalan? Yung bumanggit lang ng Panginoon? O yung bumanggit ng Lord? O itong bumanggit ng Yahweh mismo na pangalan? Alin ang pangalan sa tatlo? So, maliwanag po ito mga kapatid. Ano? Kaya, tinuro ng maliwanag ng Kaya lang yung pagkakasalin kasi, hindi na ginamit yung salitang Yahweh sa New Testament ng mga nagsalin. Ano ho? Pero sa original na text po nito, hindi po yon ang nakalagay. Yahweh po ang tinutukoy doon. Kaya, tanong ko po, dito sa mga katuruan na ito ng Panginoon, sa tingin ninyo, ano po ang madadama ng Panginoong Hesus kapag ang sinasamba natin ay si Amang Yahweh? Malulungkot kaya siya? O magagalak siya sapagkat ito yung kanyang tinuro, ito yung kanyang layunin? Ano? Ngayon, tingnan lang natin yung dalawang talata, ano po? Yung kanyang kapahayagan patungkol kay El Elyon. Kung ito po ba ay ibang Diyos, kasi pahapyaw lang natin titingnan ito para maging matatag tayo. Bagamat alam ko po na sa talagang nakakaunawa, hindi na natin kailangang talakayin ng mahaba ito kasi maliwanag naman po ito. Napaka-imposible na magkaiba si Yahweh at yung tinatawag na El Elyon. Kasi ang meaning po ng El Elyon, kataas-taasang Diyos. Para din lang yung ibang tawag o katangian ng Panginoon. El Shaddai, El Gibor, etc. Ano po, magaganda po yun. Katotohanan na yun, pero hindi po yung name. Tingnan natin. Sa Genesis 14:22, ngunit sumagot si Abraham, o si Abraham na yan, noong banda akong huli, ano? Sumumpa ako sa harapan ni, sahin natin, Yahweh, ang kataas-taasang Diyos. So, yung kataas-taasang Diyos na si Yahweh. Ang ibig sabihin noon sa original word, El Elyon, na lumikha ng langit at lupa. Ano po? So, very clear po yan, na si Yahweh ang kataas-taasan. Si Yahweh ang El Elyon. Ngayon, sa Literal Standard Version, sa awit 83 verse 18, mas maganda po kasi dito na makita natin. And they know that your name is Y o Yad-He, Wad-He, Tetragrammaton. 4 na letra ibig sabihin yan. Pero alam natin na ang pronunciation niyan ay maliwanag ayon sa history, ayon sa mga tradisyon ng Israelita, sa mga tunay na nakaunawa at nagsaliksik, Yahweh ang tunay pong bigkas niyan. Sabi dito, by yourself are the most high over all the earth. So binanggit na naman, the most high over all the earth. Napakaliwanag po. Ang katagapong El Elyon ay katangian ng ating amang si Yahweh. Marami po pong verse, pero palagay ko po sapat na po ito mga kaibigan, magulang at kapatid para maintindihan natin. Ano? Okay. Ngayon, tingnan natin po itong verse na ito. Kasi yung katuruan po ng Panginoong Hesus na itinagubilin po sa kanyang mga alagad hanggang doon kay Apostol Pablo na kung saan ay personal siyang nagpakilala, ano po ba, paano nila sinunod yung katuruan, kautusan ng Panginoon? Sino ang kanilang sinasamba? Ngayon, ito pong tagpong ito sa Acts 24 verse 14, ito yung tagpo na kung saan si Apostol Pablo ay nakaharap kay Gobernador Felix at siya nililitis, binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sapagkat pinaparatangan siya ng mga high priest ng mga kasinungalingan sapagkat dati siya pong nanguusig. Marami sa atin dating nanguusig, ano? Pero dumating ang time, nakilala niya, nagpakilala sa kanya ang Panginoon, ang Mesyas, ang Kristo, at ngayon siya na yung tagapangaral ng mabuting balita. At ngayon, ito nga yung kanyang kapahayagan. Pag basahin po ninyo yung kabuuan ng Matthew 24. But I tell you this, sabi niya, I worship the God of our ancestors as a follower of the way of Jesus. Napakalinaw, ano? Sinabi ng buong giting, buong tapang at liwanag ni Apostol Pablo na ang kanyang sinasamba ay yung Diyos ng kanyang mga ninuno. Sino po yun? Alam natin si Yahweh. Tingnan mo sa langit.
Bilang, sabi niya, as a follower of the way of Jesus. Kasi, akala niya mali yung sektang ito eh. Pero naintindihan niya na ito pala ang katotohanan. Kaya yun ang napakalinaw niyang tinuro. Yun yung ah, pinahayag sa kanya. Wala nang iba. So, inya-apply niya, sinusunod niya, itinuturo niya anong tagubilin ng Panginoon. So, isa pa ho, sa Efeso 5:19-20, ang salita ng Diyos na ito po'y salin. Sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting spiritual. So, kailan natin ginagawa yung ganito sa pagtitipon? Sa pagsamba, sa pagsimba, o anumang pagtitipon na itinataas natin ang banal na pangalan ng ating dakilang Ama sa langit. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. So, sino po yung sinasamba sa pagtitipon? Yung word na Panginoon, kasi dapat na naman po dito, alam nyo, capital letter dapat ito po eh. Kasi ibang meaning po pag small letter eh. Yung small letter na Panginoon, ginagamit yan sa mga master ng mga kaharian, mga amo ng tao, sa kanyang alipin, etc. etc. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid. Sa literal standard version po ang nakalagay, pag binasa nyo yung LSB, capital letter na Lord. At marami pa pong ibang version. Kaya yun na nga sabi ko, ngayong panahon na ito, isang click lang natin, makikita na natin na ang iba't ibang version. Kasi mahalaga po itong pag-aaral na ito. Ngayon, sa verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama. Saang salita ng Diyos na salin po, tingnan niyo mabuti. Lagi kayong magpasalamat, direktang sinabi, sa Diyos Ama. Yung karugtong ng kanina po. Sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ala na siguro pong lilinaw pa dito sa mga tinalakay natin na talata. Tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sinunod ng mga alagad, isinakatuparan ng mga alagad, iyon ang turo at wala ng iba. At doon, makikita natin, masaya, maligaya, matutuwa ang Panginoong Hesus sapagkat iyon ang kanyang itinuro. Iyon ang isinulat, maging ni Apostol Pablo, at iyon ang isinabuhay ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga tagasunod. Ang panalangin ko ay, tulad ko ay bumago po ito sa ating lahat. Magkaroon ng, kumbaga ay paradigm shift sa ating uri ng pananalangin natin. At i-analyze natin sa panahong ito, yung uri ng pagsamba. Sino po yung sentro ng ating pagsamba? Sinusunod ba natin ang kanyang utos ng Panginoon? Kumusta yung ating mga musika, mga lyrics? Kanino nakasentro? Yun ang aking nakita na maliwanag, kaya nagkakaroon ako ng kalungkutan kasi hindi natugma dun sa katuruan. Now, ang tanong, mali ba na sambahin ng Panginoong Hesus? Hindi po mali. Pero ang tanong ko, alin na mas tama? Sundin ng kanyang utos, ang kanyang katuruan na ang sambahin at talagang unang dapat papurihan ay Ama sa langit na si Yahweh? O yung ating nakagawian? Yung akala natin ay yun pala dahil nadinig natin at hindi na natin nasaliksik na malalim. Yung tunay na dapat nating gawin at yung dapat na sentro ng ating pagsamba. Kasi malungkot ngayon, tingnan po ninyo, marami po, wala akong tinutukoy na church, pero pag pinanood mo, magiging mga lyrics minsan, basta sinabing ito'y Christian song, minsan lihis na po. Lihis na. Kaya pwede naman, ako po ngayon, pati may bahay ko, pag sumasamba, pwede naman palitan mo ng lyrics para maging tugma doon sa katuruan ng ating Panginoon bilang paggalang, pagmamahal, paniniwala at pagsunod sa Kanya. Ginagawa ng maraming mga church ngayon, hindi po masama yun, maka-attract ng mga tao, maraming makakilala, maraming maging miyembro. Pero lalo po sa pag-attract ng mga kabataan, ang nag-a-adjust ang church. Minsan, pati na po yung worship, mayroong parang mga disco light, iba't ibang kulay.
Ano po, minsan parang ang tingin mo, parang disco na po ang dating, eh. Ah, para lamang maka-attract po tayo ng o ang salita natin makapag-akay. Pero ang isang tanong po ang mahalaga, kasi dito sa talata po na pinaalala ni Pablo kay Timoteo, sabi rito, "Sapagkat darating ang panahon." So, nung panahon na yon hindi pa. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Masaya, masigla, hindi po masama yon. Dapat ganon. Pero sabi rito, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Masakit pong pakinggan. Pero tiyakin natin, ito ay yung ginagawa natin ayon sa katuruan ng ating Panginoon. Sa King James Version po, ang salita ay, "For the time will come when they will not endure sound doctrine." Ano po? Sound doctrine. Kasi, ang hamon ko po, para matiyak naman natin na tama yung ating ginagawa at pinapaniwalaan, talagang magsuri po tayo ng bukas ang ating puso't kaisipan. Hindi naman po masama na meron tayong loyalty sa ating mga leader ng church o ating iglesia. Pero saan ba talaga dapat ang loyalty natin? Di ba sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit, sa Panginoong Hesus, sa kanyang katuruan, at sa kanyang salita. Dapat po ganun ang loyalty. Sa akin po, yun ang aking tatayuan. Alam ko maaaring merong hindi makatanggap ng mga pinapahayag ko at merong mga lilibak, uuyam, mga uusig, pero hindi ko po alintana yon. Titindigan ko po sapagkat ang nakasalalay po dito mga kapatid, kaluluwa natin. Nasa huling panahon na po tayo, ano po, para matimbang natin ang tama, para makahusga tayo ng tama. Hindi isang panig lang. 'Di ba dapat po dalawang panig pakinggan natin. Kasi 'pag isang panig lang, paano ka hatol ng tama at ng maliwanag? Wala naman pong masama sa panahon ngayon. Sabi ko nga, kaya meron pong, pag-unlad ng technology, lalo na sa social media, isa ito sa paraan at kalooban ng Panginoon, mas makilala natin siyang tunay. Hindi po masama ang mga nangangaral, magsuri tayong personal kasi yun po ang dapat. Timbangin natin. Kasi personal po ang kaligtasan. Hindi tayo haharap sa ating Ama sa Langit ng grupo, by family or by iglesia, by lupon. Isahan po. Personal po. Kaya nakasalalay po dito, personal nating kaluluwa. Hindi masama na magsaliksik, mag-aral, humingi ng patnubay sa ating Ama sa Langit at tingnan nating mabuti. Tama ba yung ating ginagawa? Ano po? Ayon ba ito? Hindi ba natin sa ating pagsamba, ang tanong, hindi ba natin naisasangkalan yung kabanalan ng ating Diyos para lamang doon sa makapag-akay ng marami? Kasi pag binalikan natin ang uri ng pagsamba, nakatanggap-tanggap sa Ama nung una, talagang ang mga Israelita, nanginginig sila. Talagang dumarapa sila sa paggalang sa kabanalan ng Diyos. Pero ngayon, sa mga leader po, panawagan, tingnan natin, ganun pa ba ang uri ng pagsamba natin? Ano? Pwede naman na nag-a-adjust tayo sa kapanahonan, pero ang point ko, wag nawa na maisangkala natin, maitaya natin yung kabanal-banalan na pangalan ng ating Ama sa langit. Ano po? Salamat po sa inyo at muli, pamanhin ko po, i-share ninyo, matapos yung maunawaan, kayo mismo mag-aral at magsaliksik. I respect ano man po ang inyong opinion, pero sana po pag-isipan natin, pag-aralan natin ang napakahalagang katotohanan ito na natakpan ng matagal na panahon para po ito sa kaluwalhatian ng kabanal-banalang pangalan ng ating Amang si Yahweh sa langit. At muli po, next Saturday magkikita-kita tayo. Continuation po ng katuruan ng Panginoon. Kung sasagutin natin yung tanong, pinakilala ba ng Panginoong Hesus yung pangalan ni Yahweh na kanyang Ama sa langit at ating Ama ngayon?